Huminto ang ugong ng makina ng bus. Sa isang iglap, ang kanina'y nakabibinging dagundong na kasama ni Joyce sa loop ngang 6 na oras na biyahe mula Maynila ay biglang napalitang ng isang nakalulunod na katahimikan. Tanging ang marahang huning ang gakuliglik at ang malayong kaluskos ng manggadahon ang pumuno sa nabakanteng espasyo. Naramdaman niya ang paktulo ng butil ng pawis mula sa kanyang sentido, dumausdos sa gilid ng kanyang mukha. Hindi lang dahil sa init, may bigat sa hangin ng lugar na ito, isang bigat na tila kumakapit sa balat at bumabaon hanggang sa kaluluwa. Idinilat niya ang kanyang mamata at sinilip ang labas mula sa maruming bintana. Isang karagatan ng mga punong saging ang sumalubong sa kanya. Ang malalapat nitong madahon ay tila mahiganteng kamay na handang siyang lunukin. Sa buka ng daan ng lupa, isang luma at kinakalawang na arko ang nakatindik. Ang malatrang dati bumubuo sa mga salitang maligayang pagdating ay halos nabura ng panahon. Ngunit ang pangalan sa ibaba nito ay malinaw pa rin, Barrio Magdiwata. Huminga siya ng malalim. Hinikpitan ang hawak sa folder na nasa kanyang kandungan. Sa loop niyon ay ang mapangalan at larawan ng 3 bata, 3 musmos na para na lamang bulang naglaho sa mismong baryong ito. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Siya si Joyce, social worker, armado ng lohika at ng matibay na paniniwala sa mga ebidensyang nakikita. Para sa kanya, walang misteryo, tanging mga katotohanang hindi pa natutuklasan. "Ma'am, hanggang dito na lang po tayo." Basa ang konduktor sa kanyang pag-isip. Nagisa na lamang siyang pasahero. Habang sinusubit ang kanyang backpack at bitbit ang maliit na maleta, naramdaman niya ang mamata ng driver at konduktor na nakatitig sa kanya mula sa rearview mirror. Hindi ito ordinaryong tingin. May halong awa at takot. Pagbaba niya ng bus, agad siyang sinalubong ng amoy ng mamasa-masang lupa at nabubulok na prutas. Mainit, makalat. Ang alikabok mula sa papalayong bus ay tumabon sa kanyang sapatos. Nang humupa ang alikabo, doon niya sila nakita. Ang mga taga-baryo. Nakatayo sa harap ng kani-kanilang mga bahay na kubo, sa tabi ng kanilang mga paninda sa ilalim ng mapuno. Lahat sila nakatingin sa kanya. Walang pakbati, walang ngiti, tanging nga matang mapanuri, malamig at walang emosyon. Naramdaman niya ang panalamig ng kanyang batok kasabay ng paktindig ng kanyang balahibo. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Pilit siyang ngumiti. Isang maliit na along ng kamay ang kanyang ginawa, ngunit walang sinuman ang gumanti. Para siyang isang kakaibang hayop na naligaw sa isang haulang hindi niya alam na pinasok niya. "Ikaw ba si Miss Joyce?" Isang lalaking nasa katanghalian ng edad ang lumapit sa kanya. Medyo malaki ang tiyan nito at may suot na kupas na polo shirt. "Ito si Kapitan Manuel." Ang kapitan ngang baryo na nakausap niya sa telepono. "Yes, ako nga po. Kayo po si Kapitan." Sagot ni Joyce, sinubukang gawing propesyonal at magili ang kanyang boses. "Ako nga, pasensya ka na sa makababaryo ko. Bihira lang kasi kami makakitang dayo rito," sabi nga kapitan, ngunit ang mga mata nito ay malikot, laging sumusulyap sa kung saan maliban sa kanya. "Halika, ihahatid na kita sa tutuluyan mo. Inihanda na namin ang lumang health center para sa iyo." Habang naglalakad sila sa makitit na daan, ramdam ni Joyce ang bawat titik na nakasunot sa kanyang likuran. Ang mga bulungan ay parang mga ahas na gumagapang sa hangin. Hindi niya maintindihan ngunit ramdam niya ang kamandak. Ang mga tinang ilang nakakasalubong nila ay tila ipininta lamang sa kanilang mga labi, hindi umabot sa kanilang mga mata. Isang komunidad na nakakaisa sa isang lihim na hindi niya paalam. Ang tutuluyan niya ay isang maliit na gusaling konkreto sa dulong baryo,
katabi mismong nagsisimulang hanay ng sagingan. Malinis naman sa loop, ngunit malamig at amoy luma. May isang bakal na kama, isang maliit na mesa, at isang bintanang nakaharap sa kadiliman ng mapuno. Dito ka muna. Kung may kailangan ka, katukin mo lang ako sa bahay sa tapat, sabi ni Kapitan Manuel. Nagmamadaling umalis na tila may hinahabol. Mag-ingat ka, Hija. Naiwan si Joyce sa katahimikan. Inilapak niya ang kanyang gamit at umupo sa kama. Ang pagod sa biyahe ay biglang nawala, napalitan ng isang hindi may paliwanag na kaba. Kinuha niya ang kanyang cellphone. As expected, no signal. Nagsimula nang kumalat ang dilim sa labas. Walang mailaw sa poste. Ang tanging liwanag ay nakmumula sa buwan na bahagyang natatakpan ng maulap. Mula sa kanyang kinaupuan, ang sagingan ay tila isang malaking itim na pader. Isang hangganan sa pagitan ng kaunting sibilisasyon at ng isang bagay na mas primal at sinauna. Pinilit niyang baliwalain ang pakiramdam. Nakayos siyang gamit, kumain ng biskwit na baon niya at sinubukang basahin muli ang mapapeles ang kaso, ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Palagi siyang napapatingin sa bintana, tila may inaasahang makikita. Nang maghahating gabi na, habang nakahiga at pilit na ipinipikit ang magamata, narinig niya ito. Isang tunok mula sa sagingan. Tik, 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 tik. Mahina sa simula, ngunit paulit-ulit. Tunok ng isang ibon? Marahil. Ngunit may kakaiba rito. Masyadong malalim, masyadong regular, at may dalang, pangingilabot. Bumangon siya. Ang lohika sa kanyang isipan ay nagsasabing isa lang itong kuwago o paniki. Ngunit ang kanyang katawan ay iba ang sinasabi. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Maingat na hinawi ang kurtina. Ang sagingan ay balot sa kadiliman. Wala siyang makita kundi ang maaninongang dahon na sumasayaw sa mahinang hangin. Ang tunok ay biglang tumigil. Katahimikan. Guni-guni mo lang yan, Joyce, bulong niya sa sarili. Pagod ka lang, akmang tatalikot na siya nang. Sa isang saglit, sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng sagingan, may umilaw. Hindi ito apoy, hindi ito bombilya. Dalawang mata, kulay pula, nagniningas na parang baga. Nakatitik ng diretso sa kanya. Walang katawan, walang mukha. Dalawang pulang tuldok lamang na lumulutang sa ganap na kadiliman. Napahinto ang kanyang pahinga. Hindi siya makagalaw. Bago pa man makapagproseso ang kanyang isipan sa nakikita sa isang kisap mata, naglaho ito. Naiwan si Joyce na nakatayo sa harap ng bintana. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang lamig na kanina'y nasa batok niya lang ay gumapang na ngayon sa buo niyang katawan. Ang hangin sa labas ay humihip at tila may ibinubulong itong isang salita. Isang pangalan na narinig na niya sa mga kwentong pambata. Ngunit imposible. Hindi totoo ang maiyon. Hindi ba? Ang bawat sulok ng bahay ay may sariling multo. Hindi ito ang multong nananakot o nagpaparamdam. Mas malala, ito ang multong katahimikan. Ang multong nga pangarap na hindi natupad. Para kay Mylene, ang multo ay may hugis ng isang maliit na duyan na hindi na kailanman magagamit at may tunong ang iyak ng isang sanggol na hindi na niya maririnig. 3 buwan na ang nakalipas mula nang malaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. 3 buwan na rin siyang mag-isa dahil kinailangan ng kanyang asawang si Lester na bumalik sa Saudi Arabia para sa kontrata nito. Para sa kinabukasan natin, mahal, sabi nito sa telepono. Ang boses ay basag at puno ng sarili nitong pihati. Naintindihan ni Mylene. Ngunit ang pag-intindi ay hindi kayang punan ang bakanteng espasyo sa kama tuwing gabi.
o ang nakabibinging katahimikan tuwing umaga, bumangon siya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil iyon ang kailangan. Ang katawan niya ay gumagalaw na tila may sariling isip, sanay sa mga ritual ng umaga. Magtimplang kapeng isa lang ang inom, maghandang almusal na walang ganang kakainin, at tumitik sa bintana kung saan ang mga dahon ng saging ay kumaawe na parang nang asar sa kanyang pag-isa. Wala nang laman ang kanilang munting refrigerator. Napilitan siyang lumabas. Ang pagpunta sa malit na palengkeng baryo ay isang mabigat na gawain. Ang bawat bating makakilala, ang bawat kumusta ka na Mylene, ay tila may kasamang matalas na karayom ng awa na tumutusok sa kanyang puso. Kaya't naglakat siya ng nakayuko, bit-bit ang bayong, nais lamang makuha ang kailangan at agad na bumalik sa santuaryo ng kanyang kalungkutan. Ang palengke ay buhay na buhay, isang malaking dago sa kanyang namamanhit na pakiramdam. Ang sigawan ng matindra, ang amoy ng sariwang isda at mga gulay, ang tawanan ng nakakatuwa ang bumibili. Pakiramdam niya ay isa siyang multo na naglalakad sa gitna ng nabubuhay. Nang matapos na siyang mamiling ng kaunting gulay at isda, akma na siyang alis nang mapansin niya ang isang puwestong hindi pamilyar sa kanya. Sa gitnang magulong palengke, ang puwesto na iyon ay simple at malinis. At ang tinda nito ay iisa lamang, saging. Ngunit hindi ito ordinaryong saging. Ang ito ay perpektong nakahanay. Ginintuang dilaw ang kulay, walang kahit anong gasgas o mansa. At narunang nagtitinda, isang binatang hindi tagarun. Makisik, malinis tingnan. At may isang ngiti na tila kayang painitin ang pinakamalamig na umaga. Nang maktama ang kanilang mata, naramdaman ni Mylene ang isang kuryenteng matagal na niyang hindi naramdaman. Isang ngiti naman diyan, binibini sabing lalaki. Ang boses ay malumanay at may himingang pak-alala. Hindi bagay sa maganda mong mukha ang lungkot. Napayuko si Mylene. Naramdaman ang paginit ng kanyang pisngi. Pasensya na. Huwag kang humingi ng pasensya, sabi nito, at kumuha ng isang saging mula sa kanyang paninda. Tikman mo ito. Saging na handog ang tawag ko rito. Pamana pa nga aking lola. Nag-alangan man, ay tinanggap niya ito. At nang matikman niya ang saging, tila nakalimutan niya ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Hindi pa siya nakakatikim ng ganong katamis, ng ganong linamnam. Tila may halong pulot at banilya ang lasa, isang tamis na bumalot sa kanyang dila at nagbigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Masarap, hindi ba? Nakanggiting sabing binata. Ako nga pala si Diego. Bago lang ako rito sa Magdivata. Mylene, ang tanging nasabi niya. Mylene, inulit ni Diego ang pangalan niya na parang isang musika. Napansin ko po kasi kayo. Palagi kayong malungkot. Sana kahit papaano, napasaya kang saging ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa malabi ni Mylene. Bumili siyang isang piling at habang inaabot ang bayad, naramdaman niya ang magaspang ngunit maalagang pagdampi nga daliri ni Diego sa kanyang kamay. Isang dampi na nagtagal ngang ilang segundo kaysa sa nararapat. Salamat, sabi ni Mylene, medyo nahihiya. Walang anuman, sagot ni Diego. Nagsimula ng maglakad palayo si Mylene. Dala ang isang kakaibang gaan ng pakiramdam. Isang bagong kabanata ang tila nagbubukas. Mylene, tawag ni Diego. Lumingon siya. Nakatayo pa rin ito sa puwesto. Ngunit ang ngiti nito ay bahagyang nagbago. May idinagdag itong lalim, isang misteryo. Lumapit ito ng bahagya at bumulong, sapat lang para marinig niya sa gitna ng ingayng palengke.
Huwag kang mag-alala. Naririnig ko ang panalangin ng puso mo. Natigilan si Milin. Nanlamig ang kanyang kamay. Ang kaninang gaan ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na pagtataka. Paano? Paano nalaman ng isang estranghero ang masalitang gabi-gabi niyang ibinubulong sa hangin? Ang mapanalangin walang sinuman ang nakakarinig? Tumingin siyang muli kay Diego na hahanap ng sagot. Ngunit ang nakita niya lang ay ang maamo nitong mukha at ang nakakaakit nitong mamata. Ngumiti lang ito at tumango na tila sinasabing ligtas ka sa akin. Nagpatuloy sa paglalakad si Mylene Pauwi. Ang puso niya ay naghahalo-halo ang takbo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may naramdaman siyang ibabukot sa pihati. Ngunit ang bagong damdaming iyon ay isang mapanganib na pinahalong ginhawa at takot. Kinabukasan, sinubukan ni Joyce na iwaksi ang alaala ng napulang mata. Isang hayop sa gubat, sabi niya sa sarili habang nagtitimpla ng instant na kape. Isang musang o malaking kuwago. Trick of the light. Huwag kang magpadala sa mga kwentong bayan, Joyce. Trabaho ang ipinunta mo rito. Armadong panibagong determinasyon at ang kanyang folder. Sinimulan niya ang kanyang opisyal na investigasyon. Isa-isa niyang pinuntahan ang bahay ng mapamilyang nawalan ng anak, pati na rin ang makalapit bahay nila. Ngunit ang bawat pinto ay tila isang pader na mas mahirap pang tibagin kaysa sa konkreto. Wala po kaming napansin na kakaiba, sabi ngang isang ina. Ang nga mata ay nakatitik sa sahig na kawayan hindi sa kanya. Mabait na bata si Berto. Siguro inaligaw lang sa gubat, sabi ngang isang ama habang isinasara ng bahagya ang kanilang pinto. Pasensya na. Hija, marami pa kaming gagawin, sabi ngang isa pa. Sabay talikot. Lahat sila ay pare-pareho. Ang kanilang masagot ay maikli, ensayado at walang buhay. Ang kanilang mamuha ay mamaskarang walang emosyon. Naramdaman ni Joyce na hindi sila nagsisinungaling dahil sa takot sa kanya, kundi dahil sa takot sa isang bagay na mas malaki, isang takot na matagal nang naninirahan sa baryong ito. Frustrado at pagod, bumalik siya sa bahay. NG, Kapitan. Naabutan niya itong nakakape sa balkonahe. Kapitan, walang gustong magsalita sa akin, sumbong ni Joyce. Para akong nakikipag-usap sa hangin. Bumuntong hininga si Kapitan Manuel. Ang mga matay nakatanaw sa malayong sagingan. Ganyan talaga rito, Hija. Ang mataw, mas pinipili ang manahimik. Ngunit, kung gusto mo talaga ng sagot na hindi kayang ibigay nga, ordinaryong tao, may isa kang dapat puntahan. Sino po? Si Aling Sela, ang aming albularyo, ang pinakamatanda at pinakarespetado sa buong Magdiwata. Baka may nakikita siya na hindi natin nakikita. Kahit nalabag sa kanyang lohikal na paniniwala, alam ni Joyce na wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang subukan ang lahat ng anggulo. Ang bahay ni Aling Sela ay nasa dulong isang maliit na eskinita, nakatago sa ilalim na isang malaking punong baleta. Ang hangin sa paligid nito ay tila mas malamig. Ang amoy ng mapinatuyong dahon at insenso ay sumalubong kay Joyce bago pa man siya makakatok. Isang matandang babay na napakapayat at halos kuba na ang nakbukas ng pinto. Ang kanyang mata ay natatakpan ng makapal na puting tarata. Ngunit tila tumatagos ang kanyang tingin. Nakasuot siya ng itim na saya at may hawak na rosaryong gawa sa kahoy. Tuloy ka, taga Maynila, sabi ni Aling Sela. Ang boses ay mahina at tila namumula sa isang lumang balon. Kanina pa kita hinihintay. Pumasok si Joyce sa isang silid na punong pinatuyong halaman, nga bote na may lamang kakaibang likido
at mga imahe ng santo na nakatayo sa tabi ng nga anitong gawa sa bato. Umupo siya sa isang maliit na bangko nang sabihan siya. Hinawakan ni Aling Sala ang kanyang kamay. Ang balat nito ay malamig at tuyot na parang papel. May mabigat na enerhiya kang dala at nakahanap ka ng mabatang naliligaw sa dilim. Tumango si Joyce. Namanggasa kung gapaano nito nalaman. Opo, sana po ay matulungan ninyo ako. Pumikit si Aling Sala. Ang magdiwata ay may mga lihim na mas matanda pa sa punong ito. Ang kasamaan dito ay hindi laging nagpapakitang pangil. Idinilat niya ang kanyang nga matang maputi. Mag-ingat ka sa matitik na mapanlin lang. Hindi lahat ng nakikita nga mata ay totoo. Kumuha si Aling Sela ang isang maliit na pulang supot mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Joyce. Ito ay agimat. Isabit mo sa iyong leg. Proteksyon laban sa masasamang mata. Nagpasalamat si Joyce at nakabot ng kaunting bayad. Ngunit umiling ang matanda. Ang tulong ay hindi binabayaran. Ang babala ay isang regalo. Paglabas ni Joyce sa bahay ni Aling Sala, ramdam niya ang pagkahilo at pagkalito. Ang sinabi ng matanda ay tila mabuktong. Titik na mapanlin lang. Masasamang mata. Habang naglalakad siya pabalik sa pangunahing daan, napatingin siya sa nag-isang sari-sari store ng baryo. Dun, nakatayo sa labas ang may-ari nito, si Mang Berto. Isang lalaking may makapal na kilay at permanenteng kunot sa ano. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. Hindi ito ordinaryong tingin. Ito ay titik na punong galit, pagkasuklam, at tila pakbabanta. Nanindig ang balahibo ni Joyce. Ito na siguro ang tinutukoy ni Aling Sala. Sa wakas, isang posibleng suspek. Isang taong dapat bantayan. Patuloy siyang naglakad. Papalubog na ang araw at ang mga anino ay unti-unti nang humahaba na tila mga kamay na gustong umabot sa kanya. Ramdam niya na kahit papaano mayroon na siyang nasimulan. Nasa kalagitnaan na siyang daan nang may biglang humagibis mula sa isang eskinita sa kanyang gilid. Isang maliit na bata, marahil nga 7 taong gulang, marungis at walang sapin sa paa. Mabilis itong tumakbo papalapit sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Joyce, inabot ng bata ang kanyang kamay at sa pilitang isiniksik doon ang isang gusot na papel. Ang mamatang bata ay nanlalaki sa takot. Ano? Hindi na niya natapos ang tanong. Kasi bilis ng pagdating nito, tumakbo na ang bata palayo, pabalik sa dilim ng eskinita, na parang isang daga na nagtatago sa kanyang lungga. Ngayon si Joyce na nakatayo sa gitnang daan. Ang puso niya ay kumakabog. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Dahan-dahan niyang binuklat ang gusot na papel. Nakasulat dito, sa padaskol at pautal-utal na letra ng isang bata, ang 2 salita na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Umalis ka na. Ang pagdalaw ni Diego ay naging parang ulan sa tigang na lupang puso ni Mylene. Hindi na lamang siya nagbebentang ang saging sa palengke. Sa sumunod na araw, pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, kumatok si Diego sa kanyang pinto, may dalang isang mangkok ng mainit na aros kaldo. Nakita-kitang namumutla kahapon. Sabi nito, ang ngiti ay hindi nawawala. Hindi ko hahayaang malipasan kang gutom. Mula nun, naging regular na ang kanyang pagdalaw. Minsan ay may dala siyang prutas, minsan ay mga ulam na niluto raw ng kanyang lola. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, dala niya ang kanyang presensya. Napuno niyang kwentuhan at halahak ang bahay na dati puno lamang na alingaw-ngaw nga kalungkutan. Unti-unti
Ang mamultong katahimikan ay nagsimulang magtago. Natakpuan ni Mylene ang sarili na inaabangan ang bawat pagdating ni Diego. Ang tunog ng kanyang sinalas sa daan ng lupa ay nagiging musika sa kanyang pandinig. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may dahilan siya para mag-ayos ng sarili, para magsuklay, para ngumiti sa harap ng salamin. "Grabe, Diego, baka masanay ako sayo," sabi ni Mylene isang hapon habang pinagsasaluhan nila ang dala nitong minatamis na saging. "Sana nga," sagot ni Diego. Ang mga mata ay seryosong nakatitik sa kanya. "Dahil ayokong nakikita kang nag-isa." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Mylene na parang balsamo. Naramdaman niyang may nakakakita sa kanya. May nakakaintindi. Ang bigat sa kanyang dibdib na pasan niya sa loob ng 3 buwan ay tila gumaan. Si Diego ang kanyang naging kanlungan. Isang gabi, malakas ang buhos ang ulan. Ang bawat patak sa kanilang bubong na yero ay parang maliliit na yabak. Nasa loob ng bahay si Diego. Tinutulungan si Mylene na ayusin ang isang tumutulong gripo. Ang amoyng basang lupa ay pumapasok mula sa bintana at ang liwanag mula sa nag-isang bombilya sa kanilang sala ay nagbibigay ng isang mainit at komportableng pakiramdam. "Ayan, ayos na," sabi ni Diego. Pinupunasan ang kanyang nga kamay. "Salamat talaga, Diego," sabi ni Mylene. Ang mga mata ay nagniningning. "Actually, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Ngumiti si Diego at lumapit sa kanya. Ang kanilang mamuha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang tunong ulan sa labas ay tila humina at ang tanging naririnig ni Mylene ay ang pagkabo ng kanyang sariling dibdib. Ito na ba yun? Ang simulang isang bagong pag-asa? Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang ganap na kadiliman ang bumalot sa kanila. Ang tanging liwanag ay ang manakanakang kidlat na gumuguhit sa kalangitan, na lumilikha ng manakatakot na anino sa loob ng bahay. "Naku, na-brownout," narinig ni Mylene ang boses ni Diego. Malapit sa kanya. "Huwag kang magalala. Andito lang ako." Naramdaman niya ang kamay ni Diego na marahang humawa sa kanyang braso. Nagbigay ito ng panatagan. Ngunit ang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan ay hindi na lang dahil sa kilik. May kasama na itong takot. Katahimikan. Tanging ang kanilang pahinga at ang patak ng ulan ang maririnig. At sa dilim maramdaman niya ito. Isang hininga. Malami. Tila galing sa hilo. At ito'y nasa kanyang bato. Nanigas si Mylene. Imposible. Nasa harap niya si Diego. Hawak ang kanyang braso. Panong may hininga sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang marahang pagtinding ng kanyang balahibo. May bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Ngunit walang boses na lumalabas. Kasimbilis na ang pagdating nito. Nawala rin ang pakiramdam. Sa isang kisap, bumalik ang ilaw. Kumurap-kurap ang bombilya bago tuluyang nagliwanag. Una niyang tiningnan si Diego. Nakatayo ito sa mismong puwesto. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka lang?" Bigla kang namutla. Tumingin si Mylene sa likuran niya. Wala. Wala namang tao. Ang pinto ay nakasara. Ang mga bintana rin. "Oh, ayos lang ako," nautang niyang sagot. Nagulat lang siguro sa brownout. Ngunit alam niyang hindi iyon ang dahilan. Ang lamig sa kanyang batok ay nananatili pa rin. Isang alaala ng kung anumang nangyari sa maikling sandali ng kadiliman. "Sige, uwi na ako," sabi ni Diego. Tila nababasa ang pagbabago sa kanyang kilos. "Magpahinga ka na. Bukas na lang ulit." Nang makaalis si Diego, isinara ni Mylene ang pinto at ikinandado ito. Sumandal siya rito. Ang puso niya ay naghahabulan. Guni-guni lang ba niya iyon? Epektong kalungkutan at pag-isa? At manghahakbang na siya ng may napansin siyang isang bagay
sa kanyang balikat, sa ibabaw ng kanyang puting blusa, isang hiblang buhok, mahaba, kulay itim na parang hating gabi at makapal. Hinawakan niya ito. Hindi ito buho niya. Maikli at kulay tsokolate ang buho niya. Tiningnan niya itong mabuti. Hindi rin ito buho ni Diego na maikli at malinis ang gupit. Kinilabutan siya. Ang hiblang buho na ito ay hindi galing sa kanilang dalawa. Isa itong bisikal na ebidensya na sa loob ng ilang segundong kadiliman, mayroon o may isang bagay na kasama nila sa loob ng silit. Ang gusot na papel sa palat ni Joyce ay higit pa sa isang babala. Ito ay isang susi. Isang maliit na siwang sa pader na katahimikan na bumabalot sa baryo Magdiwata. Sa wakas, isang konkretong ebidensya. Isang patunay na may isang taong isang bata na gustong kumawala sa kung anumang sumpa ang bumabalot sa lugar na ito. Kinabukasan, dala ang panibagong lakas. Bumalik siya sa eskinitang pinanggalingan ng bata. Bawat sulok ay kanyang siniyasat. Bawat bahay na malapit ay kanyang kinatok. May nakita po ba kayong batang tumatakbo rito kahapon? Mga ganitong oras? Tanong niya sa isang babaeng nagwawalis. Umiling lang ang babae. Hindi man lang siya tinitingnan sa mata at nagpatuloy sa pagwawalis. Ale, sandali lang po. Ngunit bago pa niya matapos, mabilis na pumasok ang babae sa kanyang bahay at isinara ang pinto kalabog. Ganun ang naging takbongang kanyang umaga. Sinubukan niyang ipakita ang papel sa mga taong kanyang tinatanong, umaasang may makakakilala sa sulat kamay. Ngunit ang reaksyon ng lahat ay mas malala pa kaysa kahapon. Sa sandaling makita nila ang papel, ang kanilang mukha ay nagbabago. Ang kaninang blangkong ekspresyon ay napapalitan ng matinding takot. Ang iba inanlalaki ang mamata at umaatras na parang nakakita ng ahas. Ang iba-ibasta na lang tumatalikot. Ang mapinto ay isinasara sa kanyang harapan. Ang mga bintana ay ibinabagsak. Ang mga magiliw na pagbati ay naging mga pader na gawa sa kahoy at kawayan. Sa loob lamang ng isang oras, ang buong baryo ay tila naging isang ghost town. Ang madaan ay biglang nawalan ng tao. Ang mabatang naglalaro ay biglang nagsipasok. Tanging ang alikabok at ang mga manok na tumutuka sa lupa ang kanyang naging kasama. Naramdaman ni Joyce ang pag-akyat ng inis at pagkabigo sa kanyang dibdib. This is insane! Sigaw ngang kanyang isip. Anong klaseng lugar ito? Anong lihim ang itinatago nila na mas matindi pa kaysa sa pagkawalan ng kanilang sariling mga anak? Dahil wala ng ibang mapagtanungan, nakpasya siyang harapin ang pinakmumulan ng kanyang hinala. Nakmartsa siya patungo sa sari-sari store ni Mang Berto. Ang tindahan ay madilim salop, amoy pinahalong suka at alikabo. Si Mang Berto ay nakaupo sa isang silyang tumba-tumba, naghihimay ngang sitaw. Nang makita siya nito, ang kunot sa no nito ay lalong lumalim. Anong kailangan mo? Tanong nito. Ang boses ay magaspang na parang papel de liha. Inilapak ni Joyce ang gusot na papel sa ibabaw ng kanyang paninda. Ito. Alam niyo po ba kung kaninong sulat kamay ito? Tiningnan ni Mang Berto ang papel at sa isang saglit, nakita ni Joyce ang isang emosyong hindi niya inaasahan, hindi galit, kundi purong takot. Nanlaki ang mga mata nito at mabilis na tumayo na halos matumba ang kanyang silya. Wala akong alam diyan, sigaw nito. Itinutulak ang papel pabalik sa kanya. Umalis ka na rito. Huwag mo akong idamay sa kung ano man ang ginagawa mo. Teka lang, Mang Berto. Kung may alam po kayo, kahit konti. Sinabi nang umalis ka na.
Ang boses niya ay nanginginig na. Hinawakan nito ang isang walis tingting at itinuro ito sa kanya na parang isang sandata. Umalis ka na sa baryong ito habang may pagkakataon ka pa. Bago ka papagsisihan ang lahat. Sa likod ng galit na maskara, nakita ni Joyce ang kanyang mata. Puno ito ang luha. Puno ng takot. Natigilan si Joyce. Ang taong inaakalan niyang kontrabida ay mukhang biktima rin. Umatras siya, wala nang masabi. Habang naglalakat siya palayo, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng saradong metal na ginagamit ni Mang Berto sa kanyang tindahan. Kahit katanghalian pa lang, naksara na ito. Tumayo si Joyce sa gitnang daan. Tumingin siya sa paligid. Ang bawat bahay ay sarado. Walang tao. Walang tunog maliban sa hangin. Pakiramdam niya ang buong baryo Magdiwata ay isang malaking nilalang na nakakaisa sa pananahimik. Pinapanood siya, hinihintay siyang sumuko. Ang pag-iisa ay hindi na lamang isang pakiramdam. Ito ay isang bitag na unti-unting sumasara sa paligid niya. Gabi. Bumalik siya sa kanyang tinutuluyan, pagod at talunan. Umupo siya sa dilim, pinakikinggan ang huningang nakulikli. Ang katahimikan ay mas mabigat ngayon, mas mapanuri. Nang bigla, blag. Isang napakalakas na pagpukpok sa kanyang pinto ang yumanik sa buong health center. Hindi ito katok. Ito ay isang marahas na pag-atake na tila gustong sirain ang pinto. Napatalon si Joyce. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Sino yon? Sino ang gagawa niyon sa gitnang gabi? Ang pagpukpok ay tumigil. Katahimikan. Mas nakakatakot kaysa sa ingay. Nanginginig ang makamay. Kumuha siyang isang bakal na tubo na nakasandal sa pader. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Pinakinggan niya. Walang yabak, walang pahinga. Huminga siya ng malalim, nakbilang hanggang 3, at mabilis na binuksan ang pinto handang ihampas ang tubo. Ngunit wala siyang nakitang tao. Ang daan sa labas ay madilim at walang laman. Tanging ang sayaw ngang alitap-tap sa di kalayuan. Wala. Akmang isasara na niya ang pinto nang may napansin siyang isang bagay na nakabitin sa kanyang doorknob. Umiindayok ng marahan sa hangin. Isang puting mano. Nakabitin ito gamit ang isang pirasong abakan na nakatali sa kanyang liig. Ang mamata nito ay bukas pa sa laming ng huling sandaling takot. At sa kanyang liig, may isang malinis na hiwa. Ang dugo nito ay tumutulo pa rin. Dahan-dahan sa may paanan ng kanyang pinto. Isang patak, 2 patak, 3 patak. Ito ay hindi na lang isang babala sa papel. Ito ay isang pangako. Isang pangako na isinulat sa dugo. Ang hiblangang itim na buhok ay itinapon ni Milin. Ngunit ang alaala nito ay nanatili, isang maliit na tinik sa kanyang isipan. Sinubukan niyang isipin na ito'y galing sa labas na ipatpat lang ng hangin. Ngunit sa tuwing maalala niya ang malamig na hininga sa kanyang batok, kasabay ngang paktindig ng kanyang mabalahibo. Alam niyang may mali. Ngunit ang takot ay madaling tabunan ng pagmamahal. At si Diego ay isang dalubhasa sa pag-alay nito. Ang kanyang nga pagdalaw ay naging mas madalas. Ang kanyang nga ngiti ay naging mas matamis. Dinadala niya ang liwanag sa madilim na bahay ni Maylin at sa bawat pagbisita niya, ang alaala ng itim na buhok at malamig na hininga ay unti-unting lumalabo na parang isang masamang panaginip na binuburang pagising hanggang sa ang masasamang panaginip ay naging totoo. Nagsimula ito sa isang kakaibang antok, isang pakahibang na hindi niya mapigilan kahit sa katanghalian. Habang nawawalis o nahuhugas ng pinggan, bigla na lang bumibigat ang kanyang talukap.
Napapaupo siya at sa isang iglap, tulok na siya. Isang tulok na malalim at walang pahinga. At sa bawat pagtulog niya, palaging nandun ang panaginip. Lagi siyang nasa isang madilim at mamasa-masang lugar. Isang kuweba o isang gubat na hindi nasisikatan ng araw. Sa gitna ng kadiliman, may isang bagay na nagniningning ng bahagya. Isang malaking itlog. Hindi ito ordinaryong itlog ng manok o ibon. Ang balat nito ay tila gawas sa makapal na katat. Kulay abo at may gaugat na gumagalaw sa ilalim nito at mula sa loop ng itlog may maririnig siyang iyak. Isang iyang sanggol. Mahina, nagmamakaawa at punong sakit. Sa kanyang panaginip, pilit siyang lumalapit. Gusto niyang basagin ang itlog. Gusto niyang yakapin ang sanggol sa loop. Gusto niyang patahanin ito. Ngunit ang kanyang paa ay tila nakabaon sa putik. Hindi siya makagalaw. Ang kaya niya lang gawin ay manut at makinig sa walang katapusang pag-iyak habang ang sarili niyang puso ay dinudurog. Gabi-gabi, pareho ang nangyayari. Nagigising siyang humihingal. Ang pisngi ay basang luha. Ang kumot ay basang-basang pawis. Ang bigat ng kanyang pagluluksa ay bumabalik 10 beses na mas matindi. Isang hapon, hindi na niya nakayanan. Habang nausap sila ni Diego, bigla na lang siyang napahagulgol. Ikinuwento niya ang lahat, ang antok, ang kuweba, ang itlog, at ang umiiyak na sanggol. Hindi nagulat si Diego. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa at awa. Hindi yan simpleng panaginip, Mylene, sabi nito sa isang seryosong boses. Isa iyang sumpa. May masamang hangin na nananahan sa bahay na ito na naakit sa iyong kalungkutan. Kinakain nito ang iyong lakas at pinaglalaruan ang iyong puso. Ano ang gagawin ko? Nanginginig na tanong ni Mylene. Huwag kang matakot, sabi ni Diego. Hinahaplos ang kanyang buhok. Nandito ako. Kaya ko itong gamutin. May kaalaman ang aming pamilya sa mga ganitong bagay. Kailangan lang nating ng isang munting ritual para itaboy ang masamang hangin. Sa gabing iyon, ang kanilang bahay ay nagibang ang anyo. Ipinasara ni Diego ang lahat ng bintana at pinto. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa 3 kandilang itim na kanyang sinindihan sa sahig. Ang hangin ay napuno ng amoy nga masinunong na dahon ng laurel at insenso. Pinaupo siya ni Diego sa gitna. Nagsimula itong bumikas ng masalitang hindi maintindihan ni Mylene, isang sinaunang dialekto na tila mas matanda pa sa baryo mismo. Ang boses niya ay malalim at tumugong na tila nanggagaling sa ilalim lupa. Pagkatapos, kinuha nito ang isang maliit na banga na gawa sa maitim na luwad. Inuming mo ito, utos ni Diego. Ang boses ay mahinang ngunit may autoridad. Ito ang maglilinis sa iyo. Ito ang magtataboy sa sumpa. Tiningnan ni Mylene ang laman ng banga. Isang likidong maitim at malapot na parang krudo. Nag-atubili siya. Isang bahagi ng kanyang isipan ay sumisigaw na tumayo at tumakbo. Ngunit nang makita niya ang mamata ni Diego, ang mamatang nangangakong ginhawa at kaligtasan, nawala ang kanyang pagdududa. Kinuha niya ang banga at dahan-dahang ininom ang laman nito. Mapait na may halong tamis. Tulad ng dinurok na ugat at pulot. Nang maubos niya ito, naramdaman niya ang isang kakaibang init na gumapang mula sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang sikmura. Ang silit ay tila umikot. Ang anino ng makandila sa dingding ay tila nagsasayaw. Magtiwala ka sa akin, bulong ni Diego. Hinawakan ang kanyang balikat. Napapikit si Mylene. Ang init ay kumalat sa buo niyang katawan.
Ang kanyang pagod ay tila naglaho. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. Tila gumagana, tila nalilinis nga siya. Nang bigla, naramdaman ni Jahito sa kaibuturan ng kanyang tiyan, sa kanyang sinapupunan na pinakaitan. Isang paggalaw. Hindi ito pitik. Hindi ito kabag. Ito ay isang malinaw na paggalaw. Isang pag-ikot. Isang marahang pag-unat na naramdaman niya hindi lang sa kanyang laman, kundi hanggang sa kanyang kaluluwa. Napamulat siya. Ang mga matay ng lalaki sa gulat at takot. Agad na napahawak ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Impossible. 3 buwan na. Ang kanyang sinapupunan ay walang laman. Alam niya iyon. Ngunit ang naramdaman niya ay totoo. May isang bagay sa loob niya. May isang bagay na buhay. Tumingin siya kay Diego. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, naghahanap ng sagot. Ngumiti lamang si Diego. Isang ngiting hindi na kasing amo tulad ng dati. Isang ngiting may halong tagumpay. Ang sumpa ay wala na, sabi nito. Napalitan na itong isang biyaya. Ang dugong manok sa paanang pinto ni Joyce ay tuyo na kinaumagahan, ngunit ang alaala nito ay sariwa pa rin. Isang pulang mansa sa kanyang isipan. Hindi na siya lumabas. Ang health center na dati, pansamantalang opisina niya lang ay naging kanyang kulungan at kuta. Tinabunan niya ngang mesa ang pinto at isinara ang lahat ng bintana kahit na ang kapalit nito ay ang nakakapasong init sa loob. Ang lohika, ang pinakamatalas niyang sandata ay nagsisimula ng maging mapurol. Ang kaso nga, nawawalang bata ay hindi na lamang isang trabaho. Ito na ay isang personal na banta. Ang babala ni Mang Berto, ang takot sa mga matang matagabaryo, ang patay na manok lahat ay mapirasong isang palisipang hindi niya kayang buuin gamit ang kanyang nga libro at training. This is not normal. This is not a simple case of kidnapping. Nang bumagsak ang gabi, kasabayang pagtaas ang lagnat ng kanyang takot, isang desisyon ang kanyang ginawa. Kailangan niya ang tulong. Hindi tulong mula sa kapitan na halatang may itinatago. Hindi tulong mula sa mga taong isinasara ang kanilang mapinto. Kailangan niya ng tulong mula sa nag-iisang tao sa baryong ito na nagpakita sa kanyang simpatiya at nagbigay sa kanyang babala. Si Aling Sela. Hinawakan niya ang agimat na nakasabit sa kanyang lig. Ang maliit na pulang supot ay tila mainit sa kanyang palat. Ito ang kanyang huling pag-asa. Gabi na nang lakasin niya ang kanyang loob. Dala ang isang flashlight. Maingat siyang lumabas. Ang dilim sa magdiwata ay may sariling buhay. Ang bawat kaluskos ng dahon ay parang yabag. Ang bawat anino ay tila may anyong isang nakabang na nilalang. Ang hangin ay tila bumubulong ng masalitang hindi niya maintindihan. Nakarating siya sa eskinita kung nasaan ang bahay ni Aling Sela. Ang malaking punong balete ay tila isang higanteng bantay. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. May manipis na sinangang liwanag mula sa kandila na tumatago sa siwang ng dingding na sawali. Buhay pa ang matanda. Nakahinga siya ng maluwag. Itinaas niya ang kanyang kamay upang kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa lumang kahoy, isang boses mula sa loob ang nagpatigil sa kanya. Isang boses na kilala niya. Konting tiis na lang. Mahal na ina. Ang lahat ay naayon sa plano. Ang boses ni Diego. Tumigil ang kanyang kamay sa ere. Nanlamig ang buwan niyang katawan. Anong ginagawa ni Diego sa bahay na albularyo? Sa ganitong oras na nehe, ang dugong mano sa paanang ng pinto ni Joyce ay tuyo na kinaumagahan. Ngunit ang alaala nito ay sariwa pa rin. Isang pulang mansa sa kanyang isipan. Hindi na siya lumabas. Ang health center na dati ipansamantalang opisina niya lang ay naging kanyang kulungan at kuta. Tinabunan niyang mesa ang pinto at isinara ang lahat ng bintana kahit na ang kapalit nito'y ang nakakapasong init sa loob. Ang lohika,
Ang pinakamatalas niyang sandata ay nagsisimula ng maging mapurol. Ang kasungangan na nawawalang bata ay hindi na lamang isang trabaho, ito na ay isang personal na banta. Ang babala ni Mang Berto, ang takot sa mamatangang mataga baryo, ang patay na manok lahat ay mapirasong isang palaisipang hindi niya kayang buuin gamit ang kanyang malibro at training. This is not normal. This is not a simple case of kidnapping. Nang bumagsak ang gabi, kasabay ngang pagtaas ngang lagnat ng kanyang takot, isang desisyon ang kanyang ginawa. Kailangan niya ng tulong. Hindi tulong mula sa kapitan na halatang may itinatago. Hindi tulong mula sa mga taong isinasara ang kanilang mga pinto. Kailangan niya ng tulong mula sa nag-iisang tao sa baryong ito na nagpakita sa kanya ang simpatiya at nagbigay sa kanyang babala. Si Aling Sela. Pinawakan niya ang agimat na nakasabit sa kanyang lik. Ang maliit na pulang supot ay tila mainit sa kanyang palad. Ito ang kanyang huling pag-asa. Gabi na nang lakasin niya ang kanyang loob. Dala ang isang flashlight. Maingat siyang lumabas. Ang dilim sa magdiwata ay may sariling buhay. Ang bawat kaluskos ng dahon ay parang yabag. Ang bawat anino ay tila may anyong isang nag-abang na nilalang. Ang hangin ay tila bumubulong nga salitang hindi niya maintindihan. Nakarating siya sa eskinita kung nasaan ang bahay ni Aling Sela. Ang malaking punong balete ay tila isang higanteng bantay. Ang maugat nito'y parang maahas na gumagapang sa lupa. May manipis na sinang niwanak mula sa kandila na tumatagos sa siwang ng dingding na sawali. Buhay pa. Ang matanda. Nakahinga siya ng maluwag. Itinaas niya ang kanyang kamay upang kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang madaliri sa lumang kahoy, isang boses mula sa loop ang nagpatigil sa kanya. Isang boses na kilala niya. Konting tihis na lang. Mahal na ina. Ang lahat ay naayon sa plano. Ang boses ni Diego. Tumigil ang kanyang kamay sa ere. Nanlamig ang buo niyang katawan. Anong ginagawa ni Diego sa bahay nga albularyo sa ganitong oras ng gabi? 1,000 tanong ang sabay-sabay na sumabog sa kanyang isipan. Makamag-anak ba sila? Nagpapagamot din ba si Diego? O baka naman, huwag kang mainip, aking anak. Sagot ng isang pamilyar na boses mahina, gumagaralga at puno ng edad. Ang boses ni Aling Sela. Ang pinakamainam na pagkain ay nangangailangan ng tamang panahon ng paghihintay. Napatras si Joyce. Ang kanyang pahinga ay naging mababaw. Itinulak siyang kanyang insting hindi na para kumatok, kundi para magtago. Dahan-dahan siyang gumilit. Pilit na iwinawak si ang tunong nga. Tuyong dahon sa ilalim ng kanyang nga paa. Isinandal niya ang kanyang likot sa malamig na dingding na sawali at sumilip sa isang maliit na siwang sa pagitan ng dalawang tabla. Ang nakita niya sa loop ay nagpatigil sa paktibok ng kanyang puso. Nakatayo si Diego sa harap ni Aling Sela. Ngunit ang kilos nila ay hindi kilos ng isang albularyo at ng isang pasyente. Ito ay kilos ng isang ina at ng isang anak. Nakangiti si Aling Sela, isang ngiting hindi pa nakikita ni Joyce dati. Isang ngiting puno ng pagmamahal at ng isang bagay na mas madilim. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Diego. Ang madaliri niya ay tila masangang isang patay na puno. Malapit nang mamunga ang ating itinanim sa kanya. Ana, sabi ni Aling Sela, ang boses ay punong kasabikan. Sa susunod na kabilugan ng buwan, magkakaroon tayong piging. Itinanim sa kanya. Biglang pumasok sa isip ni Joyce ang pangalang Mylene, ang piging, ang nawawalang bata. Ang lahat ng piraso ay biglang nakaduktong-duktong sa kanyang isipan. Bumubuwang ang isang imaheng napakasama at hindi kayang tanggapin ng kanyang katinuan. Tumingin siya muli.
Ang kandila sa pagitan nila ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha, ngunit ito rin ay lumilikha ng kanilang mga anino sa dingding sa kanilang likuran. Ang anino ni Diego ay aninong isang matipunong binata. Ngunit ang anino ni Aling Sla, napahawak si Joyce sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw. Ang anino sa dingding ay hindi aninong isang matandang kuba. Ito ay anino ng isang halimaw. Mula sa likod nito ay may dalawang malalapad at tila gawa sa katat na mapakpak, nakabuka na parang nahahanda sa paglipad. Ang anino ng kanyang ulo ay mahaba at payat, na may tulis sa dulo na parang dilang ng isang insekto. Hindi. Impossible. Napaatras si Joyce, nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang isip na sanay sa lohika at katotohanan ay gumuho. Ang mundong kanyang kilala ay nabasag at naging 1,000,000 pirasong salamin at sa bawat piraso ay nakikita niya ang refleksyon ng aninong iyon, ang agimat na ibinigay sa kanya. Ang proteksyon. Hinawakan niya ito. Ngayon ay ramdam na niya ang tunay na kahulugan nito. Ito ay hindi proteksyon. Ito ay isang marka. Isang palatandaan para sa mga maninila. Ang pinakakatiwalaan niyang manggagamot. Ang banal na matanda ng baryo. Ang kanyang huling pag-asa. Siya ang reyna ng kadiliman. Takbo. Iyon lang ang tanging salitang umiikot sa naguhong isipan ni Joyce. Takbo. Walang lingon, walang pek-isip. Tanging ang primal na panganggay lang ang ilayo, ang sarili mula sa bahay na iyon, mula sa aninong may pakpak, mula sa katotohanang mas masahol pa sa pinakamasama niyang bangungot. Ang bawat yabag niya sa tuyong lupa ay isang paksabong takot. Ang hangin na humahampas sa kanyang mukha ay tilalason. Ang masalita ni Aling Sla at Diego ay umulit-ulit sa kanyang pandinig na parang isang sirang plaka. Malapit nang mamunga ang ating itinanim sa kanya, makakaroon tayo ang piging. Ang piging. Ang nawawalang bata. Si Mylene. Diyos ko, si Mylene. Napahinto siya sa gitnang daan. Humihingal. Ang kanyang mabaga ay nakapoy. Ang kanyang puso ay dumadagundong na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang liket nanginginig na hinablot ang agimat. Ang maliit na pulang supot na dati simbolo ng pag-asa ay isa na ngayong markang kamatayan. Itinapon niya ito sa lupa na parang isang nakbabagang uling, puno ng pagkasuklam. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat, ang kasunduan. Ang sumpang magdiwata. Ang pananahimik ng nga tao ay hindi dahil sa pagkawalang bahala. Ito ay dahil sa takot at sa pagiging kasabwat. Ang buong baryo ay isang kulto. Nag-aalay sa isang halimaw na nagbabalat kayo bilang isang banal na matanda. Kailangan niyang makaalis. Ngayon din, hinugot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang daliri habang binubuksan niya ito. Ang screen ay umilaw. Iisang salita lang ang ipinakita sa itaas na bahagi. No signal. Hindi. Hindi please. Bulong niya. Itinaas ang telepono sa ere. Umiikot-ikot. Despradong naghahanap ng kahit isang guhit ng signal. Ngunit wala. Ang baryo magdiwata ay isang patay na sona, isang hukay na hindi naabot ng teknolohiya, ng tulong, ng labas na mundo. Wala ng ibang paraan. Kailangan niyang tumakbo. Ang kalsadang dinaanan ng bus papasok ay ang kalsada rin palabas. Ilang kilometro man ang layo nito sa susunod na bayan. Lalakarin niya, tatakbuhin niya. Gagapangin niya kung kinakailangan. Tumakbo siyang muli. Tinataha ang madilim na daan palabas ng sentro ng baryo. Ang bahay ay mga matang nakapikit. Ngunit ramdam niya ang mataong nakmamasit sa likod ng kanilang bintana. Ang kanyang flashlight ay nanginginig. Ang liwanag
Nito'y sumasayaw sa mga puno, lumilihang nga gumagalaw na anino, na tilam nga kamay na gustong dumalot sa kanya, malapit na siya. Tanaw na niya ang arko kung saan siya ibinaba ng bus. Ang hangganan, ang daan patungo sa kaligtasan. Ngunit may humaharang. Isang dambuhalang anino ang tumabon sa buong kalsada. Itinutok niya ang kanyang flashlight. Isang malaking punong akasya na kanina lang ay matatag na nakatayo sa gilid ng daan ay ngayon ay nakahandusay, bumagsak at ganap na hinaharangan ang anumang daraanan. Ang maugat nito ay bagong bunot mula sa lupa, madambuhalang daliri na nakaturo sa langit, at ang amoy ng sariwang lupa at nabaling kahoy ay nangingibabaw sa hangin. Impossible. Walang ulan. Walang hangin. Paanong? Napaatras si Joyce. Hindi ito aksidente. Ito ay isang mensahe. Ito ay isang pader. Ang bitak ay nagsara na. Walang telepono, walang daan, nakakulong siya. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang namatay. Napalitan ng isang malamig at mabigat na kawalan ng pag-asa. Napaluhod siya sa alikabok. Ang kanyang nga binti ay hindi na kayang suportahan ng bigat ng kanyang takot. Wala na siyang mapupuntahan. Hindi. May isa pa. Pabalik. Pabalik sa panganib. Kailangan niyang itago ang sarili hanggang sumikat ang araw. Tumayo siyang muli. At sa huling pagkakataon, tumakbo. Pabalik sa pusong ang baryo. Pabalik sa kanyang kulungan sa health center. Tumatakbo siya ng hindi na nag-ingat. Ang masanga ay humahampas sa kanyang mukha. Ang kanyang pahinga ay mga hagulgol ng pagkatalo. Nasa kalagitnaan na siyang pagtagpo ng isang anino ang biglang lumabas mula sa pagitan ng dalawang bahay at humarang sa kanyang daraanan. Napapreno siya sa pagtakbo, halos matumba. Si Mang Berto. Nakatayo ito roon na silwata laban sa liwanag ng buwan bago pa man makasigaw si Joyce. Humakbang ito ng mabilis at hinawakan. Huli na ang lahat, sabi nito. Ang boses ay magaspang at punong isang nakakatakot na finality. Ikaw na ang susunod na alay. Ang masalitang iyon ay tumusok sa puso ni Joyce na parang isang punyal na yelo. Ito na ang katapusan. Ngunit habang tinititigan niya ang mukhang lalaking humahawak sa kanya, sa ilalim ng manilaw-nilaw na sinang buwan, isang bagay ang kanyang napansin. Sa likod ng kanyang mamata na punong galit at pagbabanta, sa likod ng kanyang maskarang kasungitan, nakita ni Joyce ang luha. Ang mundo ni Mylene ay lumit hanggang sa ito'y makasina lamang sa mga mata ni Diego. Ang kakaibang paggalaw sa kanyang sinapupunan ay hindi na muling nangyari, ngunit ang epekto nito ay nanatili. Ang kanyang mapanaginip tungkol sa umiyak na sanggol ay naglaho, napalitang mapanaginip na punong matatamis na pangako at mga halik sa ilalim ng buwan. Ang kanyang kalungkutan ay tuluyan ng binura na parang isang sulat sa buhangin na tinangay nga alon. Nasa ilalim na siya ang kapangyarihan ni Diego. Ang kanyang nga salita ay ang kanyang katotohanan. Ang kanyang nga hawa ay ang kanyang gamot. Ang kanyang presensya ay ang kanyang hangin. Kung sasabihin ni Diego na ang langit ay pula, maniniwala si Mylene. Kung sasabihin nitong ang tubig ay apoy, maniniwala siya. Malapit na tayong maging isa, mahal ko, sabi sa kanya ni Diego isang umaga habang sinusuklay nito ang kanyang buhok. May isang huling hakbang na lamang tayong kailangang gawin. Isang ritual na magbubuklod sa atin magpakailanman. Kahit ano, Diego, kahit ano, gagawin ko para sa'yo, sagot ni Mylene.
ang mga matay nakapikit. Ninanamnam ang bawat haplos ng suklay sa kanyang anit. Sa susunod na kabilugan ng buwan, patuloy ni Diego, ang boses ay isang hipnotikong bulong. Magdadaos tayo ng isang seremonya, ang ating kasal. Isang pagalay na iting mga puso sa isa't isa sa harap ng mga espiritong nagbabantay sa magdebata. Kasal. Ang salitang iyon ay nakpadala ng isang along ng kaligayahan sa buong katawan ni Mylene. Nakalimutan niya na siya ay kasal pa kay Lester. Sa kanyang isipan, ang lalaking nasa Saudi Arabia ay isa na lamang malayong alaala, isang multo mula sa nakaraang buhay. Ang kanyang kasalukuyan at hinaharap ay si Diego. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang liwanag nito ay tila gatas na bumuhos sa buong baryo, na ginagawang pilak ang magadahon ng saging at lumilihang mag-aaninong mas malalim at mas madilim kaysa karaniwan. Sinundo siya ni Diego sa kanyang bahay. Nakasuot itong puting barong, na lalong nagpatingkat sa kanyang makisig na anyo. Si Mylene naman ay pinasuot niyang isang simpleng puting bestida na abot hanggang sa kanyang napaa. Napakaganda mo, bulong ni Diego. Inaalalayan siya palabas. Ang kanyang isipan ay malabo, na parang nasa isang panaginip. Ang kanyang magakilos ay mabagal at sunod-sunuran. Ang hangin sa labas ay malami, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Diego na nakahawak sa kanya. Hindi sila naglakad patungo sa simbahan ng baryo. Sa halip, dinala siya ni Diego sa isang landas na hindi pa niya napupuntahan, isang makitid na daan na pumapasok sa pinakapuso ng sagingan. Ang mapunong saging sa kanilang paligid ay tila matahimik na sundalong nakahanay. Ang kanilang malalapad na dahon ay bumubuong ang isang natural na bubong sa itaas nila, na sinasala ang liwanag ng buwan at lumilihang manggumagalaw na petan sa lupa. Walang ibang tuno, kundi ang marahang kaluskos ng kanilang mayapa at ang malayong huni ng makuliklik. Sa wakas, narating nila ang isang maliit na espasyo sa gitna ng sagingan. Doon, nakatayo ang isang istruktura na matagal nang kinalimutan ng panahon. Isang lumang kapilya. Gawa ito sa mga batong tinubuan ng lumot at mga kahoy na pinanirahan ng anay. Ang bubong nito ay may mga butas na pinapasukan ng sinang ng buwan. Walang mapinto at ang mabintana ay mga bakanteng butas na tila mga matang nakatitik sa kawalan. Inalalayan siya ni Diego papasok. Ang sahig ay lupa. Sa harap kung saan dapat naroon ang altar ay may isang mahabang lamasang gawa sa bato. Ngunit ang nakapagpatigil kay Mylene ay ang manakapalibot dito. Sa halip ng mga santo, ang mapader ng kapilya ay pinalamutian ng mamaliliit na estatwang gawa sa maitim na kahoy. Mga anito, ang kanilang maanyo ay pinadyalong tao at hayop, may mga pakpak, may mga pangil, may mga matang gawa sa makikinang nakabibe. At sa kanilang mabibig na nakanganga, ang kanilang mangipin ay gawa sa totoong buto. Ang pakiramdam na para siyang nasa isang panaginip ay biglang nagbago. Naging isa itong bangungot. May isang maliit na boses sa kanyang isipan na nagsimulang sumigaw. Isang boses na matagal nang pinatahimik ng pangakit ni Diego. Ngunit mahina pa ito at madaling balewalain. Huwag kang matakot, bulong ni Diego sa kanyang tainga. Tila naririnig ang kanyang paaalinlangan. Sila ang ating maaninuno, ang matunay na Diyos ng lupang ito. Sila ang magbibigay basbas sa ating pagsasama. Tumingin si Mylene sa gitna ng altar. Doon, may isang bagay na inihanda para sa kanya. Isang bagay na nakpadalang ang isang malamig na kuryente sa kanyang gulugod at nagpagising sa boses sa kanyang isipan. Isang maliit na duyan, gawa sa pinagtakpi-takping baging at ugat, na nakabitin mula sa kisame. Isang duyan na tamang-tama ang sukat para sa isang sanggol. At sa ilalim nito, sa ibabaw ng altar na bato,
May isang mahaba at kintab-kintab na punyal. Ang masalita ni Mang Berto ay isang balaraw, ngunit ang maluha sa kanyang mamata ay isang lihim na mensahe. Naramdaman ni Joyce na ang pagkakahawa nito sa kanyang braso ay hindi marahas kundi desperado. Hindi ako ang kalaban, bumulong si Mang Berto. Ang boses ay nanginginig at basag. Itinurong ang kanyang nga mata ang madilim na sagingan sa kanilang gilid. Nandun sila, nandun siya, sa lumang kapilya. Binitawan niya si Joyce. Mula sa ilalim ng kanyang damit, ay mabilis niyang inilabas ang dalawang bagay. Isang maliit na gasera na may mahinang ningas na salub at isang kahon ng posporo. Sa pilitan niyang inilagay ang maito sa nanginginig ng makamay ni Joyce. Sa lumang kapilya, ulit niya. Ang bawat salita ay puno ng bigat at takot. Sunugin mo. Hindi na naghintayng sagot si Mang Berto. Sa isang iglap, tumalikod ito at tumakbo. Nilamong ng dilim sa pagitan ngang mabahay na tila isang multong naglalaho. Naiwan si Joyce na nakatayo. Ang malamig na bakal ng gasera sa kanyang isang kamay, ang maliit na kahon ng posporo sa kabila. Sunugin mo. Ang utos ay simple, ngunit ang kahulugan nito ay kasing bigat ng buong bundok. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa paglaban. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay malamig at may amoy ng panganib. Ang takot ay nandiyan pa rin. Isang bolang yelo sa kanyang sikmura. Ngunit sa ibabaw nito, isang bagong damdamin ang umuusbong, isang nag-apoy na determinasyon. Ang imahe ni Maylin na walang kamalay-malay na inaake patungo sa kanyang katapusan. Ang nagbigay sa kanyang lakas. Ang malarawan ng nawawalang bata sa kanyang folder ay sumigaw sa kanyang isipan para kay Maylin. Para sa mabata. Pinatay niya ang kanyang flashlight at maingat na pumasok sa sagingan. Ang liwanag ng buwan ay bahagya lamang tumatagos sa makapal na mga dahon, lumilihang isang mapanlinlang na tanawin ng pilak at itim. Ang bawat anino ay tila may sariling buhay. Ang bawat dahon na humahampas sa kanyang balat ay parang isang malamig na daliring dumadampi. Hindi niya alam kung nasaan ang lumang kapilya, ngunit sinundan niya ang kanyang kutob. At ang isang halos hindi na makitang daanan na nabuo sa ilalim ng mapuno. Naglakat siya ng nakayuko. Ang bawat hakbang ay maingat at pinag-isipan. Ang tanging tunok ay ang sarili niyang mabibigat na pahinga at ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng ilang minutong tila walang katapusan, may narinig siyang isang bagay na pumailan lang sa hangin. Isang himik, isang mabagal, malungkot at nakakakilabot na pag-awit. Tila isang sinaunang dasal o isang awit ng pagluluksa. Nagmumula ito sa direksyon sa kanyang unahan. Sinundan niya ang tunok. Habang papalapit, nagsimula na siyang makaaninag ng isang hugis sa dikalayuan, isang madilim na istrukturang parisukat na halos nilamon ng ang halamanan, ang lumang kapilya. At mula sa mga butas na bintana nito, may isang mahinang liwanag na nagmumula sa mga kandila. Bumaba siya. Ang huling 20 metro ay kailangan niyang gapangin. Inilapag niya ang gasera at posporo sa lupa at nagsimulang gumapang. Ang mamasa-masang lupa at mga tuyong dahon ay dumidikit sa kanyang damit. Ang pag-awit ay mas lumilinaw na ngayon. Boses ito ng maraming tao, sabay-sabay, na bumibikas ng salitang hindi niya maintindihan. 10 metro. Ramdam na niya ang enerhiya mula sa lugar, isang mabigat at masamang enerhiya na nagpapatindig sa lahat ng buho sa kanyang katawan. 5 metro. Kitang-kita na niya ang buka ng kapilya. Isang anino ang dumaan. 2 metro. Malapit na. Kailangan niya lang hintayin ang tamang tiyempo. Inabot niya ang gasera. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Crack.
Ang tunog ay parang isang putong baril sa gitnang katahimikan. Ang kanyang kamay sa kanyang pagmamadali ay napadagan sa isang tuyong sanga na nakatago sa ilalim ng madahon. Sa isang iglap, ang lahat ng pag-aawit mula sa loob ng kapilya ay tumigil. Isang ganap, nakabibingi, at nakakakilabot na katahimikan ang pumalit. Ang mundo ay tila huminto sa paghinga, kahit ang makuliglik ay nanahimik. Naniga si Joyce sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil din sa paktibok. Nahuli na ako. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin patungo sa madilim na buka ng kapilya. Naghihintay, nag-abang. Ngunit ang nagsalita ay hindi nagmula sa loob. Ang boses ay nagmula sa dilim, sa kanyang gilid, malapit, napakalapit. Isang boses na malamig, kalmado at punong pakasuklam. Naglaro ka pa, taga Maynila. Nilingon ni Joyce ang pinanggalingan ng boses. At sa aninongang isang malaking punong ang saging, nakita niya ang isang nakatayong silweta. Alam naming darating ka. Ang duyan, ang punyal, ang maanitong gawa sa buto. Ang isipan ni Mylene ay isang magulong dagat. Isang bahagi niya, ang bahaging hinubok at inalagaan ni Diego, ay nagsasabing lahat ng ito ay normal. Lahat ng ito ay bahagi ng seremonya ng kanilang sagradong pagsasama. Ngunit ang isa pang bahagi, isang sinaunang insting na natutulok sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ang insting ng isang ina ay nagsisimula ng magising. Nagsisimula ng sumigaw na mayroong mali. Isang bagay na napakasama. Sa loob ng kapilya, hindi lang sila ni Diego. Nakapalibot sa kanila, sa dilim, ang nga anino nga pinakamatatandang miyembrong baryo. At sa tabing altar, nakatayo ang reynang lahat, si Aling Sla. Ang nga matang maputi ay nakatitik sa kawalan. Ang malabi ay bumibigkas nga dasal sa isang wikang hindi para sa Diyos. Siya ang sentro ngang lahat. Siya ang alay. Mahal ko, sabi ni Diego. Ang boses ay malambing pa rin ngunit mayroon ng kakaibang himig. Isang utos na hindi maring suwain. Humiga ka sa altar. Oras na para tanggapin mo ang ating biyaya. Ang kanyang katawan ay nagsimulang sumunod na parang isang puppet na hinihila ng tali. Ngunit ang kanyang paa ay tila nakabahon sa lupa. Nag-awe ang kanyang isip at katawan. Nang biglang, Mylene, huwag! Isang sigaw mula sa labas ang bumasag sa hipnotikong katahimikan ng kapilya. Isang sigaw na puno ng takot at desperation. Ang boses ni Joyce. Ang lahat ng anino sa paligid ay sabay-sabay na napalingon sa bukana. Nakaroon ng gulo. May masumigaw ng sino yan? Hulihin siya. Ang perpektong ritual ay nabahiran ng kaguluhan. Ang sigaw na iyon ang siyang huling tula na kailangan ni Mylene. Ang matali na kumokontrol sa kanya ay biglang naputol. Ang mahamo na tabing sa kanyang isipan ay biglang napunit. Ang katotohanan, sa lahat ng kasamaan nito, ay bumuhos sa kanya na parang isang baldeng nagyayelong tubig. Ang pagmamahal ni Diego ay hindi totoo. Ang kanyang pangako ay lason. Ang biyayang ipinangako sa kanya ay isang sumpa. Sa gitna ng pagkakagulo, habang ang atensyon ng lahat ay nasa labas, napako ang tingin ni Mylene sa isang bagay na suot ng isa sa mga batang naroon, isang batang lalaki na nakatayo sa tabi ni Aling Sla na may hawa na isang maliit na sisidlan. Sa aling bata, nakasabit ang isang kuwintas. Isang simpleng kuwintas na gawa sa sinulit na may nakasabit na iisang ngipin ng buhaya. Kilala niya ang kuwintas na iyon. Ito ang anting-anting ng isa sa mga nawawalang bata na ang larawan ay pinakita sa kanya ni Joyce ilang araw nang nakalipas. Ang batang si Berto, biglang nakiba ang lahat. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Diego ay naging abo at mula sa abong iyon
isang bagong apoy ang sumiklap. Isang apoy na mas mainit, mas mabangis kaysa sa kahit anong naramdaman na niya. Ang galit ng isang ina, ang galit para sa anak na kinuha sa kanya, ang galit para sa mga batang kinuha sa kanilang mga ina, ang galit para sa panlilinlang na halos pumatay sa kanyang kaluluwa. Humarap siya kay Diego. Ang mukha nito ay hindi na mamo. Ang ngiti nito ay wala na. Ang nakita niya ngayon ay ang tunay na anyo nito, isang maninila. Ang nga mata ay nangniningas sa galit dahil sa pagkaantala ng kanyang ritual. Mylene, simula ni Diego. Ang boses ay isa ng ungol. Ngunit hindi na niya ito pinatapos. Sa isang mabilis at puno ng galit na kilos, kinuha ni Mylene ang punyal mula sa ibabaw nga altar na bato. Ang laming ng bakal ay gumapang sa kanyang kamay. Ngunit ang init ng kanyang galit ay mas nangingibabaw. Bago pa man makakilos si Diego, buwang lakas niyang isinaksak ang punyal sa dibdib nito. Walang sigaw, walang dugo, isang ungol, isang mahaba, malalim, at hindi makataong ungol ang lumabas sa bibig ni Diego. Napaluhod ito. Ang makamay ay nakahawa sa punyal na nakabaon sa kanyang dibdib. Itinaas nito ang kanyang ulo at tumingin kay Mylene. At sa harap ng kanyang mga mata na nanalaki sa takot at pagkamuhi, nagsimula ang pagbabago. Ang makisik na mukha nito ay umunat at humaba. Ang balat nito ay naging kulay abo at tila katat. Ang kanyang mata ay naging ganap na itim, walang puti, parang mamatang ang isang insekto. Ang kanyang bibig ay bumuka ng hindi natural at mula rito, isang mahaba, itim at tila ahas na dila ang lumabas, dumidila sa hangin mula sa kanyang likuran. Sa ilalim ng napupunit na tela ng kanyang barong, dalawang bagay ang bumukol at lumabas nang may tunog ng nababaling nga buto at napupunit na laman. Dalawang malalapat, maitim at parang sa paniki ng mga pakpak. Ang halimaw ay nagpakita na. Ang ungol ng nakanyong halimaw na si Diego ay isang senyales. Ang lahat ng anino sa loob ng kapilya ay biglang gumalaw, hindi na bilang nga matatanda, kundi bilang isang kuyog ng magutom na nilalang. Ang kanilang nga dasal ay naging nga hagikik at sigaw. Ang ritual ay naging isang marahas na pangangaso sa labas. Ang boses na naksalita kay Joyce ay nakpakita na rin isa sa mga matatandang alagad ni Aling Sala. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang anino ang mabilis na dumaan mula sa likuran nito. Si Mang Berto, may hawak na isang malaking itak, ay ibinuwal ang bantay sa isang taga. Takbo na, sigaw niya kay Joyce, bago hinarap ang iba pang papalabas mula sa kapilya. Nakita ni Joyce ang kanyang pagkakataon. Habang ang lahat ay nagkakagulo sa pagbabagong anyo ni Diego at sa biglang pag-atake ni Mang Berto, tumakbo siya papalapit sa tuyong pader na sawaling ang kapilya. Binuksan niya ang gasera at nanginginig ang kamay. Sinindihan ang posporo. Ang apoy ay agad na kumagat sa tuyong kawayan at nipa. Sa isang iglap, ang isang pader ngang kapilya ay naging isang pader ngang apoy. Mylene, sigaw ni Joyce mula sa nagliliyab na butas. Sa loob, si Mylene ay napaatras. Mula sa halimaw na dating si Diego, ang nilalang ay bumangon. Ang punyal ay nakatarak pa rin sa dibdib nito na parang isang palamuti. Ang mahaba nitong dila ay sumisipol sa hangin at ang mahaitim nitong mata ay nakapako sa kanya. Ngunit ang apoy ay kumakalat ng mabilis. Ang usok ay nagsimulang pumuno sa silid. Ang maa nito na gawa sa kahoy ay nagsimulang magliyab. Ang kanilang mamukha ay tila sumisigaw sa sakit. Ang malagat ni Aling Sala ay nagsimulang magpanik, napapagitnaan ng apoy at ng kanilang nagwawalang amo. Narinig ni Mylene ang sigaw ni Joyce. Tumingin siya sa pinanggagalingan nito at nakita ang daan palabas, isang nagliliyap na butas kang pag-asa.
Tumakbo siya. Humarang sa kanya. Ang nag-apoy na si Diego, ang mapakpak ay nakabuka, handang siyang dakmain. Ngunit isang nagbabagang bigamula sa nasusuno, nakisama ang bumaksak sa pagitan nila, pansamantalang humarang sa halimaw. Ginamit ni Mylene ang pagkakataong iyon. Tumakbo siya ng buong bilis, nilakpasan ang apoy, at sinalubong siya ni Joyce sa labas. "Halika na," sigaw ni Joyce. Hinila ang kanyang kamay. Sabay silang tumakbo palayo, papalayo sa nasusunok na kapilya, na ngayon ay isa ng dambuhalang sulo sa gitna ng sagingan. Ang magahiyawan mula sa lupinahalong hiyaw ng tao at ng halimaw ay unti-unting humina habang sila'y lumalayo. Nakarating sila sa kalsadang hinarangan ng puno. Doon, naghihintay si Mang Berto, duguan ngunit buhay. Sa kabilang daan, sabi nito, itinuturo ang isang maliit na landas na halos hindi makita. Palabas ito sa likod ng bundok. Bilisan niyo na. Hindi na sila lumingon pa. Tinahak nila ang madilim na landas, ang tanging liwanag ay ang nagliliyap na kalangitan sa kanilang likuran. Tumakbo sila hanggang sa ang kanilang mabaga ay tila sasabo. Hanggang sa ang kanilang mabinti ay halos hindi na gumalaw. Nang mag-uumaga na, narating nila ang isang highway. Ang tunong dumadaang sasakyan ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Joyce sa buong buhay niya. Isang bus na patungong Maynila ang kanilang pinara. Sa loob ng bus, umupo silang dalawa, tahimik. Si Joyce, na punong galos at putik, at si Mylene, na nakasuot pa rin ng puting bestida na ngayon ay may mga mansang abo. Tumingin sila sa isa't isa. Walang salitang kailangan. Ang kanilang pinagdaanan ay isang lihim, na tanging silang dalawa lang ang magdadala. Mula sa bintana, tanaw nila ang usok na pumapailan lang mula sa kabundukan kung saan naroon ang baryo Magdiwata. Ang apoy ay nilamon ang sinaunang kasamaan. Ngunit habang nakatingin si Mylene sa nasusunok na baryo, hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Tagumpay o isang mas malalim na kawalan? Ang kanyang kalungkutan ay nag-ugat sa pakawala ng isang anak. Ngayon, siya mismo ang pumatay sa isang biyaya na itinanim sa kanyang sinapupunan. Hindi niya alam kung siya ba ay nakalaya o kung siya ba ay nawalan ng lahat sa pangalawang pagkakataon. Si Joyce naman, habang dahan-dahang humuhupa ang adrenaline sa kanyang katawan, ay nagsimulang maramdaman ang sakit ng kanyang sugat. Tiningnan niya ang kanyang braso. Puno ito makalmot mula sa mga sanga. Ngunit may isang marka na kakaiba sa kanyang kanang braso. Malapit sa siko, may dalawang maliliit na marka ngang butas. Parang kagat ng isang malaking insekto o isang maliit na ahas. Hindi niya maalala kung kailan o paano niya ito nakuha. Marahil ay sa gitnang kaguluhan, pinunasan niya ito. Ngunit hindi ito gaanong dumudugo. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang sikmura. Isang matinding gutom. Isang gutom na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi ito gutom para sa kanin o tinapay. Ito ay isang mas malalim, mas primal na paghahangad. Ang kanyang tiyan ay tila isang butas na walang laman, at ang kanyang lawi ay biglang dumami. Napatingin siya sa unahan ng bus. Isang ina ang nagpapasuso sa kanyang sanggol. Ang iyak ng bata ay biglang naging parang isang nakakaakit na musika sa kanyang pandinig. Napalunok si Joyce. Sinubukang iwaksi ang pakiramdam. Ngunit ang gutom ay nandiyan, kumakalam, nag-aabang. Ang apoy ay maaaring tumupok sa kapilya. Ngunit ang binhingang kasamaan ng Magdiwata ay nakahanap ng bagong lupang tatamnan. At dito, nagtatapos ang madilim na talaang baryo Magdiwata. At ang kwento ang dalawang babaeng sinubo ang lagim na nagbabalat kayo. Mula sa kaibuturan ng aking puso,
Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa iyong pagsama sa amin sa madilim na paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay sa dilim, isang pagsubok na bigyan ng anyo at boses ang matakot na matagal nang nananahan sa ating kultura. Ito ay isang paalala na ang katatakutan ay hindi lamang tungkol sa mahalimaw at sa kanilang mga pangil. Ito ay tungkol sa kalungkutan na nagiging bukas na pinto, sa tiwalang ibinibigay natin sa maling tao, at sa kasamang kayang makubli sa likod ng pinakamaamong ngiti. Ang kwento ni Mylene at Joyce ay isang kwento ng pagising. Ang pagising ng isang ina na ang pagmamahal sa nawalang anak ay naging sandata. At ang pagising ng isang babaeng ang katwiran ay yumukod sa isang katotohanang hindi kayang ipaliwanag. Ito ay isang babala na ang tunay na halimaw ay madalas nating kasama, kasalo sa hapagkainan at pinakakatiwalaan ng ating malihim. Ngunit higit sa lahat, ito rin ay isang kwento ng paglaban na kahit sa pinakamatinding kadiliman, mayroong lakas na matatagpuan sa loob natin para sindihan ang kahit isang maliit na apoy ng pag-asa. Ngayon, nais kong marinig ang iyong tinig. Ano ang tumatak sa iyong isipan? Aling bahagi ang nakpadama sa iyong takot o marahil ng pag-asa? Ano ang naramdaman mo para kay Mylene o para kay Joyce sa huling sandali ng kwento? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga salubin at teorya sa comment section sa ibaba. Ang inyong komento ang siyang nagbibigay buhay at init sa ating komunidad ng mga mahilig sa katatakutan. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundong kababalagan. Maraming salamat sa inyong lahat.